Musir Surpananda Paramhamsanamne Gaurakaruna Sarvaya Radha Krishna Prasthate Musir Surpananda Paramhamsanamne Gaurakaruna Sarvaya Radha Krishna Prasthate Musir Surpananda Paramhamsanamne Gaurakaruna Sarvaya Radha Krishna Prasthayate Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Chaitanya 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 Madhya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Bhakta Vrinda Madhya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Bhakta Vrinda Gopala Govinda Rama Hari Bol Krishna Madana Mohana Hari Bol Haribol, everybody sing that. Gopala Govinda Rama Krishna Madana Mohana Hari Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Hari Bol Krishna Madana Mohana Hari Bol Krishna Gopala Govinda Rama Hari Bol Krishna Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Hari Bol Krishna Madana Mohana Hari Bol Krishna Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Hari Bol Krishna Madana Mohana Hari Bol Krishna Gopala Govinda Rama Hari Bol Krishna Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Hari Bol Krishna Madana Mohana Hari Bol Krishna Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala
Gopala Govinda Rama Madana Mohana 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 Gopala Govinda Rama Haribo Krishna Madana Mohana Haribo Krishna Gopala Govinda Rama Haribo Krishna Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Jaya Jaya Gurudev Haribo Krishna Jaya Jaya Gauranga Krishna Jaya Jaya Gurudev Krishna Jaya Jaya Gauranga Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gauranga Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gauranga Jaya Jaya Shila Haribo Prabhupada Krishna Jaya Jaya Gurudev Haribo Krishna Jaya Jaya Shila Haribo Prabhupada Krishna Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Srila Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Srila Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Shila Swarup Haribo Krishna Ananda Paramahamsa Haribo Krishna Jaya Jaya Shila Swarup Haribo Krishna Ananda Paramahamsa Jaya Jaya Srila Swarup Nanda Paramahamsa Jaya Jaya Srila Swarup Nanda Paramahamsa Namo Sila Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prestayate Namo Sila Swarupananda Paramahamsa Namine Gaura Karuna Swarupaya Radha Krishna Prestayate Oh So when one comes in contact with the disciplic succession or parampara coming from God, one is given the opportunity to listen. Okay? If you listen, you can hear. Okay? And what should you hear? No? Lahat kayo rito, you were exposed the moment you come to this world. We are conditioned by the environment, yung place. So, what is the effect? What are the effects of our conditioning? Okay? Ano epekto sa atin? Sa bata pa lang kayo, ano sinabi sa inyo? Who are you? I am the son of such and such. My father is an engineer. I am a Filipino. Okay? These are all labels of the body. Okay? And then, pagkita nyo sa labas, yung mode of passion, people are enjoying through their senses, okay? And you follow them because that's what you see. And you try also to do what activities they're doing. It's about seeing, hearing, eating, touching, and everything. So the conditioning na na-experience nyo ay nagbigay sa atin ng pananaw na hindi klaro kung saan natin hahanapin yung tunay na kaligayahan. Okay? Kaya very important na marinig nyo at maintindihan nyo kung sino kayo. Kasi nga, akala natin,
nandito tayo at wala na tayong pag-asa, wala sa kahirapan, sa lahat na nangyayari dito. Ang problema, wala tayong kaalaman. So, dinescribe sa Bhagavad Gita ni Lord Krishna sa Upanishad, yung puno, alam niyo yung puno? Halimbawa, puno ng, dito makikita man kayo ng puno. May puno ng mangga na lang, okay? May dalawang ibon. Yung isang ibon, tinitikman niya yung bunga ng puno. Okay? Yung isa nanonood. Okay? So, ganun din tayo. Tayo yung ibon, ano lang yun example, tayong ibon na tumitikim sa lahat ng nakikita natin dito. At ang gamit natin tong katawan na to. Kaya ang pinaka-maano sa atin, pinaka-experience natin na kaligayahan ay sensual enjoyment. Okay? Ano ibig sabihin ng sensual enjoyment? Pagkati sa mga senses, pagtikim, pagtingin, pandinig. Okay? Yun lang yung pinaka-mababaw nating kaligayahan. Hindi naman ikaw yung katawan. Hindi ka material. Kaya magtataka ka, ba't ka miserable? At pinagpipilitan natin, pigain. Yung walang mapipiga, matter. So, naintindihan niyo yun? Ngayon, sa Madana Mohana Academy, nakita namin yung kakulangan nyo sa pag-intindi. Kaya kailangan mag-aral kayo, matutong makinig, magbasa ng English. Kasi kung hindi kayo magme-make ng effort sa ginagawa ng asawa ni Sir Rishab, then wala kayong maintindihan. Kasi hindi nyo malalaman paano kayo magagabayan. Kasi hindi man nyo naintindihan. Alam ba, tinuruan kayo, ganito gawin. Saan na, di ba? Okay. So, magme-make kayo ng effort na matuto. Kasi kung hindi nyo maintindihan to. Okay? Hindi man to sentiment lang. Ano yung sentiment? Yung namibiga ba kayo, sentiment, talagang nagdadasal kayo, nagsusumamaw kayo, at napipil nyo na talagang nagpakaluoy ko sa Ginoo, alam mo, talagang devote ako. Kaso, nanduman yung mind, yung intelligence. Okay? At yung exposure nyo rito, sa mundo na to, ang magdidetermine sa success nyo, sa tagumpay nyo, ay kung paano nyo i-address yung material energy, lalo na tong katawan na to. Okay? Kasi akala natin, nandito tayo sa katawan na to, pinahirapan tayo ng Diyos. Hindi ganun. Kailang alam nyo na yung katawan pala na to ay pagkakataon para mapalapit ka sa Diyos. Okay? Hindi dahil, materialist, hindi nagcha-chant, materialist yan. Hindi ganun. Maling akala yun. So, mangyayari, dahil ang ginagawa mong paraan sa pakikibaka, alam yung pakikibaka? Tatagalungin ko na. Kanang muwato mo gera ba? Ang kontra nyo, alam mo, espada, ang iyong gamit. Kanang espada nyo, kanang mutuslog yapon sa inyo. Kay tungod sa dili mo kay balo, asa ang gera, ug unsay paggamit sa espada. Okay? Yung katawan ba nyo, yung opportunity. Okay? So, kaya basic na tinuro sa inyo, the difference between matter and life. You are a different energy from matter. Basic yon. Pero sabi mo, unsa mo na, paraasa na. Di ba? Okay? Pero yung person na gustong malaman, makaginhawa siya, magtagumpay. Kasi, pag naintindihan mo maigi, lahat ng endeavor nyo rito, hindi kayo magtatagumpay kung hanapin nyo yung kaligayahan. Dahil sa beginning pa lang, sa pag-umpisa pa lang dito, parang kandila na yan na sinindihan mo na uupos. Lahat iiwan nyo. Mamamatay kayo at iiwan nyo to. Lahat ng akala nyo, control nyo. Okay? Kaya araw-araw yung buhay nyo, yung buhay ng individual na hindi niya, wala siyang kaalaman, ay puro anxiety. Impyerno. Nasa impyerno yung utak. Kasi pirmi kaguol, at ang ginagamit niyang paraan para solvin yun ay sarili niyang at ang isipan niya. Okay?
Kaya ang pinaka-importante sa spiritual life ay makinig, malaman ang difference between you, the person, your mind, your intelligence. Okay? At nandito tayo, binigyan tayo ng freedom of choice. Parang yung ibon, 2 ibon na sa puno, maraming bunga. Consider ikaw yon. Lahat tinitikman mo. Yung isa nanonood lang sa iyo ba? Witness. Silent witness. Yun ang Lord within the heart. Paramatma. Hindi ka niya pipilitin. Hindi ka rin niya nandun lang siya. Okay? So babasahin ko ngayon, tatanungin natin, ano yung dapat nating ma-achieve? Di ba? Parang yung mga teacher natin, pumasok sila sa university para maging teacher. Na-achieve nila, naging teacher sila. Kasi kaya nila magturo. Okay? Kung ano yung tinuro. Okay? Sa kanila, kaya nila ipasa. Ganon din yun. Pumasok sila, nag-endeavor sila, at nagsakripisyo sila, ginawa nila para matuto. Okay? So, ito yung consciousness na dapat malaman natin. Ang sabi ni Lord Krishna kay Arjuna, O Dhananjaya, rid yourself of all puritive activities by devotional service and surrender fully to that consciousness. Those who want to enjoy the fruits of their work are miser. Okay? Sabi ni Lord Krishna, get rid of your self from fruitive activities. Ano yung fruitive activities? Activity, action for yourself. Gusto mong matikman yung bunga. Parang yung ibon, kinakain niya yung bunga sa puno. Okay? Sabi niya, get rid of this consciousness wherein you are the Lord trying to taste yung fruits, yung bunga. Okay? At surrender fully to that consciousness. Ano yung consciousness na yun? Devotional service. Kasi yung miser, yun yung fruitive worker. Dalo ba? Pero dalo siya, dili tungod sa gusto niya maging dalo. Kasi nga, nakapokus siya sa fruitive activities. At yung craving mo as a spirit soul for happiness is directed upon this finite, limited world and not in harmony with your true transcendental nature. Kaya miserable ka at magiging miser ka. At ang mangyayari, doon mapopokus yung meditation mo. Okay? So, paano mangyayari na mawala ka doon? Sabi ni Lord Krishna, engage in devotional service. What is devotional service? It is you, the person, who is active by nature. You follow and listen to the process wherein you can direct yung pag-ibig mo in serving God. So ngayon, nakikita mo tong mundo na to, itong material world na yon, as this body, field of activity, ito yung venue kung saan ka mag-enjoy. At yung body na to, yung senses mo, yun yung fruits, titikman mo yung fruits sa mind mo. Okay? May reaction yun. Kasi una-una pa, hindi ka sasaya. Kasi hindi ka nga matter very obvious naman. Okay? Uhaw ka ba? Inom ka ng buhangin. Halimbawa, uhaw ka, kumuha ka ng isang basong buhangin. Diyan marami, inumin mo. Ano kaya magiging effect sa akin nito? Di ba? Matilao ka, tas mas lalo kang mauhaw, tubig. Pero minom ka na ng buhangin. So yun ang nangyayari. Ngayon, makikita natin, pag nandito na tututo na tayo, at maintindihan natin, nga pala, may mga batas para rito na everything, o kaya mga malalaman natin na lahat pala rito pag-aari ng Diyos. Lahat. Either yung living entity, lahat. Bakit ako nahihirapan? Kasi hinahanap ko yung kaligayahan ko sa material na bagay at ang nakikita ko ay lahat dito para gamitin ko para sumaya ko. Either anak ko, girlfriend ko, boyfriend ko, cellphone ko. Doon nakapokus yung mind natin. Kaya, the process of devotional service does not take place because yung mind natin will be unbridled. Okay? Hindi natin mapugnan. Hindi natin marendahan. And nandun lahat yung gustong gawin. Nandun lahat yung mga
mga ano ni Maya, lahat pinapakita sa'yo, kailangan mo to, kailangan mo to, kailangan mo to. So ikaw nandun, sundin mo. Servant ka man ng senses mo, nag-identify ka sa body. So freedom means realization and understanding about your true transcendental nature and be in harmony with what is natural for you. Natural sa inyo magsilbi, magmahal. Kaya lang, kung mamahalin nyo yung manikin, mamahalin nyo yung cellphone, mamahalin nyo yung nasa isipan nyo, then, hindi kayo sasaya. Very simple lang ba? Yeah? So, akala natin lahat dito, matalino tayo, galing tayo sa university, okay? Nakadamit tayo tao, pero tingnan din natin kung ano yung consciousness natin. Okay? Sino makakaintindi ng spiritual life? Paano maintindihan? Yung nabigyan ng opportunity, tayo. Because you have a human form. You have intelligence. Nakita nyo? Is it clear to you? Naintindihan nyo? Kaya ako tinatagalog ba? Although marami tayong kaibigan nakikinig ng. Pero mas importante kasi sa akin, habang nandito kayo, matuto kayo sa paglalakbay nyo. Okay? Hindi dahil nasa katawan bata ka, bata pa man ko, magwat lang ko sa ako mama, kay ako lang mo, ano lang ko sa iya, gakusun lang niya ako, asa siya paingon. Hindi dapat ganun. Si Prahlad Maharaj, maliit pa, 5 years old. Because he listened and been taken care by Krishna, the spiritual master, Narada Muni. He's always with Krishna, si Prahlad. Okay? Kita niyo si Prahlad, yakap niya si Krishna. So, ito na yung susunod. A man engaged in devotional service reads himself of both good and bad action even in this life. Therefore, strive for yoga, O Arjun, which is the art of work. So by nature, you'll always engage in activity. Hindi kayo pwedeng hindi magawa ng activities. Mas nakaupo lang kayo, yung kamay nyo gumagalaw. Okay? Nakaupo lang kayo, kinakagat nyo yung ano nyo. Alam? Kuko nyo, halos pud-pud na, pero kinakagat nyo, hindi nyo alam kung bakit. Okay? By nature, you are active. Ngayon, yung activities nyo, may reaction yan, good or bad. Okay? So when a person is in this conditioning na akala niya, yung false ego, Lord siya. So yung activities niya ay para sa sarili niya. Okay? So ang sabi sa atin, engage in karma or action in the service of God. How is that done? By using the body, this body. Hearing, chanting, offering prayers, bowing down to the deity, seeing the beautiful forms of the Lord, associating with devotees, remembering the pastimes of Krishna, and surrendering our life to the Lord. So yun yung activities na ginagawa nyo rito araw-araw. Para pag nalagay kayo sa sitwasyon na malungkot kayo at ang punto ko para makita nyo paano kayo gagawa ng decision. Okay? Na tama. Hindi yung pag galit ka dahil ganun yung mangyayari. Alam nyo, when a person contemplates upon sense perception, kasi lumaki man kayo sa environment, kung saan man lugar kayo ba, pagkita nyo, sense perception ba, nakita ng mata nyo, narinig ng senses nyo. So you pursue that, you contemplate, ito magbibigay sa akin ng kaligayahan. Okay? Lalo na kung pumasok kayo sa materialistic school. Alam mo yung materialistic school? Tinuturo lang that economic development will give you happiness. Okay? Pero hindi nila nakita, kaya ang gulo-gulo, ang hirap dahil isa lang yung consciousness na tinuturo doon na maabot nyo, economic development. It is about getting material things. Unlimited yung craving ng spirit soul. Maski marami kang bahay, marami kang auto, marami kang asawa o whatsoever diyan, hindi ka pa rin masaya. Ang problema, 6 na billion ba tayo dito? Sobra pa. 6 billion. Ibig sabihin, 1,000 million times 6. Okay?
Kung ganon yung environment, economic development, pero hindi pinakita yung result. Kaya yan, gera. Di ba? Awayan, akin to, akin to, akin to. Di ba? Bakit? Samantalang may gabay naman na tinuro sa atin na may kota ka na. May kota na tayo lahat ba? Ibig sabihin nun, si Krishna na ang bahala sa'yo. Pagpasok mo rito, sa mundo na to, sa katawan na to, mayroon ka ng karma na matatanggap, good or bad. Kaya ang sabi rito, get rid of good and bad. Meaning, action in service under the care of God. Walang reaction. Hindi nyo ang effect. Halimbawa, nagcha-chant kayo, pero hindi talaga nyo sinusunod. Hindi kayo nag-i-engage sa activities and devotional service. Okay? Kumbaga sa sundang, iba hinahasa nyo. Diba? Mala nyo, hinahasa nyo yung ulo nyo. So, ang nangyari, pag miserable ka, exposure mo, nakita mo yung mga successful na tao ng sisigarilyo, okay? Masaya sila kasi nakangiti lahat, di ba? You got it made. You have a long, may ad pa nga sila. You got it made, babe. You have, it's now high time for you to do your own will, okay? Meron na ano pa to, hindi lang lalaki kasi ang ano rito karamihan mga manabako lalaki, di ba? Pero hindi totoo 'yun. Lola ko manabako baliktad pa alam mo sa Ilocos. Yung kalayo na sa sulod. Okay? So masiga pa, mas astig pa siya sa mga tao na to, okay? Pero yung tao na to nakita niya, oh, wow, si nagsisigarilyo, sino ba yung presidente dyan na nagsisigarilyo parate nang nagtatago? Di ba? Di ba? Si Pinoy. Di ba? Meron siyang sin room. Doon siya nagsisigarilyo. Okay? Sin room, ha? Hindi sin. Sin. Okay? Doon siya sa loob. Kasi leader siya eh. Okay? Diyahin naman nagsisigarilyo yung leader niya. Di ba? Doon siya nagsisigarilyo. Okay? So ngayon, dahil na-exposure ka ganun, pag malungkot ka, inisip mo, okay, sigarilyo ako, okay? Pero dahil nagpe-play ka ng Holy Man, anxiety ka, baka makita ako ni John na nagsisigarilyo, okay? Okay? Pero dahil walang mabaho na hindi alingasaw, okay? Mas anxiety ka na nga kasi nagpe-play ka na you're pure. You're a devotee. Di ba? May image ka ba? Di ba? It's all about you. Di ba? It's all about you. Identification of the body. Okay? Di ba? Pag ano yung gusto natin laging tayo, i-praise tayo ba? Di ba? Gusto natin maging dayugon. Di ba? Okay? Di ba? So, maski yung mga bata, di ba, sila? Oh, astig mo, di ba? So, baka wapa mo na tuli, di ba? So, sa school, pag hindi ka tuli, alam mo hindi ka tuli, di pa tuli, di ba? Bubulihin ka, di ba? Pero unsa lang man na, ang pagtuli, bira lang man ang skin, giputol. Siga ka, sikat ka na. Okay? Pero dahil nag-identify ka sa label, tuli ako. Alam mo? Okay? Jahi ka kahit tago. Mga kaklase mo, bubuli ka. Pero may mga country, hindi ganun. Okay? So, ang point ko rito, when you are identifying with the body, with the label, yun ang shelter mo, you have to keep up a shell, okay? Ng illusion na hindi talaga ikaw. At yung happiness na yung wala doon. So, mangyayari nun, mas na-entangle ka. Okay? So, sabi rito, the wise, si Krishna to binibigyan ng advice si Arjun. The wise engage in devotional service, take refuge in the Lord, and free themselves from the cycle of birth and death by renouncing the fruits of action in the material world. In this way, they can attain the state beyond miseries. Okay?
So when you're engaged in devotional service, your heart, your mind will be focused upon your relationship with God. Okay? Yung load mo to be attached to this world, yung to search, to control, wala din yung focus mo. Kasi your heart will be guided with where your love is. Okay? Kung ano yung mahal mo, yun ang mag-guide sa'yo. So, yung love, inseparable sa'yo. Okay? Kaya dapat, yun yung medium para makapalapit ka sa Diyos. Kasi si Krishna will only accept devotional service. Okay? Kaya yung practice ng devotional service ay alay. You offer to God, God doesn't need that. Pero the attitude of offering it to God gives Him pleasure. So because He's the source of pleasure, we are all connected with Him, maka-experience ka ng happiness. So when you offer to God, you experience connection with the source of happiness. When you offer to the altar of the senses, by smoking, drinking, trying to enjoy, taste the fruits of the senses, and it's not connected with renunciation and offering to God, you are miserable. Kasi hindi naman yun ang source ng happiness. It's so simple ba? Very simple. Okay? Kaya malalaman mo na, if you're not happy, you're not connected with the source of pleasure. Okay? But when you make progress, and you're engaging in devotional service, in the practice of serving God, araw-araw, every day, chanting, glorifying, you experience longing to do the will of God always. Even though you cannot really be in a situation na napipil mo you're lost, you're away from Him, pero because your heart is guided upon His instruction of offering your life to Him, He'll guide you. Okay? So the bird there will now give you guidance. Kasi in the beginning, dalawa kayo nakaano doon, the Lord within the heart is the Paramatma. Yung bird na yon, yung nakatabi sa'yo. Sabi ni Krishna, from me comes remembrance and forgetfulness. He will remind you. Kaya yung process ng chanting ng holy names, it's a purificatory process wherein we are able to see the difference between our mind, our body, and the intelligence. Okay? So now, through the guidance of the spiritual master, Krishna, you will able to listen to the Lord within the heart. Kasi hindi mo man naririnig once you identify yourself as the body. Pag may problema ka, sigarilyo ka. Pag may problema ka, inom ka. Okay? So yun ang mangyayari sa'yo. Kaya you will be lost in this material world. And your intelligence now, you're bewildered. Kasi hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Ang problema, you're trying to make a show yung label, I'm a devotee, I am sane, pero yung consciousness mo, insane. Okay? Baliw ba? Pero gusto mo ipakita, hindi ko baliw. Okay? So ngayon sa mundo nyo, sino ba ang baliw? Okay? Is it clear sa inyo, Jagannath? Naintindihan nyo? Okay? So kaya very important mag-aral kayo ng English kasi ngayon nakakatagalog ako sa inyo, kaya magbisaya ako para maintindihan nyo. Pero pag paano yun, pag wala na, umalis na kayo rito, napunta kayo sa ibang lugar, wala na magtuturo sa inyo ng di meron kayong guidance, yung scripture, yung teaching ni Srila Prabhupada in English. Kasi wala naman nag-translate sa Tagalog dahil ang daming dialect dito Bulanon, Ilonggo, Waray. Ang hirap. Bago natin ma-translate yun sa Waray. Pero dahil nabigyan kayo ng opportunity, kinsay Bulanon sa inyo? Wala. Kinsay Cebuano? Bisaya tanan ba? Pero kasabot mo mo Tagalog ba? Okay. When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. Yung individual, tayo ba? When you identify with this body, you're in the jungle. Not just jungle. Burning jungle. Di mo alam, So when you hear this wisdom and understand the truth, you will be able to cross that jungle. Okay? So kung ano man yung na-experience mo before and what you should be experiencing, because now you have this wisdom
about your eternality. Eternality ba? Walay katapusan, walay hangganan. Absolute. Absolute ba? Walay sayop. Tinuod sa tinuod sa tinuod. 1,000,000% plus another billion% eternally. Okay? Di mausap. Then alam mo, paano ka mag-move? Ngayon, very simple. Nakaupo ka, yung mind mo, kung nag-practice ka, naintindihan nyo, okay? Nakaupo ka. Busog ka naman. Pinakita example ito, bigyan ako example. May isang tao, laki-laki na ng tiyan, nakaupo doon, may beer, nanonood ng TV, kumakain ng chichirias. Tapos sa TV nag-add, eat this. Pero busog naman. Okay? Ang kaldero, dako kayo mga kaldero, malalaking kaldero sa loob, sa labas, niluto na, pagkain, di pa niya naubos, may palanganan pa siyang pagkain. Tatayo siya. Alam nyo? Pupunta sa refrigerator. Bubuksan niya. Okay? Abrihan niya refrigerator, tindog siya ba? Lisod na abrihan, dako kayo yan tiyan ba? So mulayo siya na. Kaya pag duol, mabangga man sa tiyan, di maabrihan ng refrigerator. Kaya sige man kaon, lingkod, o exercise. Okay? Layo, gunita niya ba? Katindog lang siya dito. Kung sabay akong gipangita. Okay? May experience nyo yan. Kumain na kayo, lahat nandyan na, pero parang may kulang. Ngayon, kung wala kayong kaalaman, ano yung kulang na yun? At ang mundo lang na kinagagalawan natin ay under sa three modes of material nature. Immediately, kung ano yung influence ng modes, yun na gagawin mo. Sabihin sa'yo, oy, Sabado ngayon, Sabado nights, okay? Enjoy, okay? Uy, piyesta ba yan dito sa Bitali? Okay? Pero lockdown, saan na lang nato? Kita sa syokon sa likod, kaamang-kaamang ta dito sa lasang, para di na ta magkuha ka ng permit. No? Unsa may naan dito dong, di ba? Naaperya, kanang tuyok-tuyok, kanang boat mo ana-ana, away sa kabayo, no? Dagang kayo mga pagkaon, mga bibingkang sumantanan, at ang maayo dito, naatat mga amiga nato. Okay? Pero busog ka naman, nakaupo ka lang sa bahay, kaya para kayo nanonood ng para kayo nag-chat sa Facebook ba, bigla may lalabas, binibenta sa inyo, mga bagong sapatos, online, pakita agad sa inyo, sapatos. Tapos in 5 minutes, it will be gone. Ding, di ba? Ganon yung mind. Si Maya, lagi kayong bombard. Pero nag-identify ka man, wala kang kaligayahan. Kini na. Okay? Tanawin mo akong credit card. Bayaran na ako na. Palito na ako na. Email ka dayon. Palito na. Deliver dayon. Kita ni mo, gwapo kayo. Salasid, gwapo kayo. Waman ni mo kita, ana lang pala kadako. Pag abot, asan salasid? Kana? 10 by 10. Makalingkod ang duwende. Anyway, sabi dito, when your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas, and when it remains fixed in trance of self-realization, then you have attained the divine consciousness. Na-remember niyo yung pastimes ng wives ng Brahmanas? Fruitive work means dalawang klase. Yung isa, by using yung religious ritual. Okay? Kagaya ng mga Brahmanas doon, nag-worship sila sa isang demigod para makapunta sila sa heavenly kingdom. Yung isa naman, you engage in working hard to achieve something material. Okay? Ay tigong mo kada adlaw sa klase nyo. Magkano baon mo dong sa classroom? Pilay mong baon? Okay, dong, pilay mong baon? Si Kurt, si Kurt. Kurt, magkano baon mo sa class sa araw-araw? 20. Okay? Pero pag magbaon ka 20, makita mo sa frigidaire, lahat ng bibili mo sa kantin nyo, nandun, di ba? So, kuha ka na, yung 20 mo, tatago mo lang, okay?
Yeah? So, pag yung mind mo, wala na sa mga bagay na akala mo magbibigay sa iyo ng kaligayahan sa senses, then, mapipix ka in meditation about your true transcendental nature because you're chanting always. Kaya, you're connected with the source of happiness. Kaya pag nakaupo ka, masisaan ka, hindi ka matandok. Ano pang offering dyan? Makita nyo yung wives ng Brahmanas, yung mga husband nila, wino-worship yung demigod para makapunta sa heavenly planet. Pero ang nasa mind nila si Krishna. Kaya si Krishna, lumapit sa kanila. Pag alam nila si Krishna nandun, ano ginawa nila? Kinuha nila yung mga offer nila kay Krishna. Okay? Natural sa kanila ba? So, yun ang purpose. We who practice this and understand this wisdom. Kasi darating ang panahon, while you're here, you are the living live person. Ngayon, kung ang activities nyo is about following the senses, dito pa lang, you're not connected with the source of happiness. Kaya hindi nyo makontrol yung isipan nyo. Walang kapunuan yung piso nyo. Kaya mas anong sabihin ng nanay, ikulong ba kayo, whatsoever. Okay? Kagaya nung kinikwento ko sa inyo, yung kaibigan ko, yung kapatid niya, dahil na fall in love sa lalaki na to, ginawa nila, kinulong nila 3 floors sa bahay. Ay, hindi na makahawa na. Sarado gid ang portahan. Okay? Alam nyo ginawa niya? Kagaya ni Rapunzel ba? Tinali-tali niya lahat yung mga kumot. Sa taas, bumaba siya. Akala nila nandun, yung pala umalis na. Bakit hindi mapugnan, di ba? Bakit? Kasi anong gawin? Kasi you, the living entity, you have a choice. Kaya lang, make the right choice. Huwag niyong tignan tong mundo na to as a field of venue para mag-enjoy through the senses. You'll get entangled kasi sa buhay niyo ngayon, you'll be miserable. You'll be miserable kasi you're not matter. Hindi ka ba material? Spiritual ka. Okay? So when you engage in devotional service, hearing, chanting, you're connecting yourself with the source of happiness. Kaya masinasaan ka because by nature you'll be active, engaging activities. Either nandito ka, nasa tampilisan ka, kung saan ka mang nagtatampisaw, still you'll be looking for happiness. Okay? Is it clear sa inyo? So, ngayon, yung matalino, marunong makinig. Yung less intelligent, asuwayan ako. Okay? Kaya hindi siya mag-engage in a way to follow the Lord within the heart. Okay? So naglalakad siya, nagtatravel siya, malungkot siya, kita niya, sabi, sigarilyo daw, tagay. So yun ang mangyayari sa'yo. Sigarilyo ka ba? So habang ginagawa mo yun, alam niyo yung kabaong? Haba? Bakit may kabaong? Dahil para ilibing yung patay. Okay? Buhay ka pa, nasa katawan ka, pero dahan-dahan mo nang yung taklob sa kabaong, pinapako mo na yung lansang. Tapos yung last nail sa coffin mo, when you, at the time na aalis ka, that will be the deciding factor. If you live a life of a divine consciousness, big sabihin nun, godly life now, living a life of doing the will of God, then when time comes, you leave this world, you will not be, analogy ko lang yun the last nail sa coffin mo, matanggal lahat yun. Kasi you'll be leaving the coffin, leaving the body. Okay? Go to Krishna. Kasi natural na sa puso mo magmahal kay Krishna through the chanting ng holy name. Dati, hindi natural dahil you're influenced by the modes of material nature. You're the Lord of all you survey. You are the Lord. Yun ang ano doon Everybody has, nagtataka nga ako, alam mo, kapitbahay namin, ang pangalan, Lord Vincent. May Lord pag yun Lord Vincent. Sa umaga, nandun yung yaya, buhat-buhat kulang ng lukduin ng yaya habang hinihintay yung school bus. Okay? Ngayon, nagtataka yung tatay na bakit yung anak niya hindi sumusunod?
Kasi Lord nga eh. Mas anong sabihin niya, no? Lord nga, binigyan mo na nga ng pangalan ng Lord eh. Okay? Kaya nangyari, oy, graduation na. So, alam nyo, ang grade niya, 65. Nilagyan niya, ginawa niya 85. Yung tatay, talagang, oy, pasado ang anak ko. PC laron, yung pala 65 ang grade, baksak. Okay? Dahil habang pinapapasok niya sa eskwelahan, para maging matino, para maging kaya-aya yung buhay, yung cautious niya, Lord man. Ayaw niya makinig, ayaw niya sumunod. Alam niyo ginagawa na niya? Tug-tug-tug-tug-tug ng drum. Kasama niya yung mga tao ng addict din. Kaya, tabahay, wala yung tatay kasi nasa abroad man yung tatay. Nagkagud para kay Lord. Okay? Ito, kapitbahay na. Doon ko nakita ba? Okay? Kaya when I saw this, sabi ko, delikado pala yung bata, hindi nyo turuan ng tama. Di ba? Parang yung may kasabihan ba, yung clay, pagbasa pa, madali pa i-mold. Okay, para mas madali. Kung yung kalabaw, maliit pa yung sungay, pwede pa yung i-mold, okay? Lagyan mo ng iikot man yun. Bata pa eh, yung sungay ng kalabaw, ganun man kalaki. Ba? Kung maliit pa yung sungay. Kaya nga alam nyo sa China, yung mga royal blood kuno ba, na mga prinsesa, pinapasuot sila ng mga ng shoes na bakal. Kasi pag dako yung tiil, trabahante ka man, pobre ba? Kung mas dako yung tiil, dito ka sa bukid magguna o magansa. Pero mga prinsesa, gamay lang kay tiil. Pero kung problema, pag ng kontra diya, di sila makadagan. Gamay mga ilang tiil. So, instead i-develop nyo yung material muscle nyo, i-develop nyo yung spiritual muscles nyo. And how do you develop spiritual muscle? With wisdom. Ewan ko ba? Pupunta ka sa gera. Okay? Gera. Dito ang gera natin ngayon. Kalaban natin yung mga taga-Yunan. Okay? Ng presidente. Ganito. So, may training mga sundalo. So, ikaw, nandun ka, hindi ka nakikinig. Ito yung unang baril natin. Kasi made in America Armalite. Okay? Hindi yung baril natin AK-47 gawa sa China dahil kalaban natin sila. Okay? Turuan ka pa sa paano gamitin yung baril. Okay? Dismantle. Sa dilim, i-assemble. Hindi ka magtuo. Tanaw-tanaw ka lang sa kanila. Okay? Tapos ang gera sa north, sa east. Dito ang east, hindi ba? Ano doon? Lagay nyo sa lugar na yan. Hindi ka man nakikinig. May dala kang baril, hindi mo alam gamitin. Ang gera doon, hindi ka nakikinig eh. Alam mo, kasi mind mo ba saan-saan? Okay, sakay na sa barko, doon ka pumunta sa kabila. Taka ka, may dala kang baril, iba pala yung kalaban mo. Okay? So kung hindi mo alam kung sino yung kalaban mo, mahirap. Sabi ni Lord Krishna, the enemy is situated in the mind. Lust, anger, and greed. Ano yung lust? Matinding pagnanasa. Dahil yung spirit soul, ikaw, naghahanap ka ng kaligayahan sa material. Kaya hindi napupuno yung puso mo. Kaya galit ka. Ba't ka galit? Ba't ka galit sa nanay mo na binigyan ka 5 baon lang? Sabi sa'yo, sukat ka ron. Baonin mo, Kurt. Anong Kurt ba? Di nakatagang baon. Maghimo na lang baon sa imo ba? Para di ka nakatagang kwarta, pirmi ka man sa internet kape. Pero kung nauna ni mo, makalusot ko ni. Kay pag-abot sa eskwela, si Bunjong, dagang kwarta, tambo kayo, ako ilisan niya akong pagkaon. Baligyan ako sa iya. Okay? Yung mind, akala mo maru ka, yung mind mo mas maru sa iyo. Lalo na ko ang nagko-control sa iyo, puppet ka ni Maya. Alam yung puppet? Nakakita kayong puppet? Pag tinaas yung kamay, di ba? Tapos may nagsasalita. Yung dati kasi wala pang mga 3 dimension. Kaya ang movie nila puppet. Pero pag marunong ka, makikita mo, bakit gumagalaw yung mga puppet na yun? Dahil may nagkocontrol, may mga PC ba? So yung senses natin, kung nag-identify ka sa body, para kang puppet ni Maya. Kasi servant ka man ng senses.
Pero akala mo Lord ka. Okay? Lord ka. Kaya, mayabang ka, di ba? Tingin mo sa lahat, di ba? Kaya ang liit-liit mo lang, halos di na mo makita, pero akala mo nakikita mo. Kaya ngayon, anything na magpapakita sa'yo na, uy, dong, dili ka baya all-powerful, suko ka. Uy, dong, dili ka man devotee ni Krishna, ano magtuumi sa imo? Ang imong lihok, lahiman. Okay? Di ba? May kasabihan ba? Kung kayo, halimbawa, may kasabihan it's useless. Throwing pearls to the swine is useless. Halimbawa, naghimutag garland o kaya mga kontas, mga diamond lahat, ihatag nimo sa baboy. Unsay may tabo? Ma-appreciate ka sa baboy? So, diba, nga naman gahin gusto na ako ka ng lamaw. Okay? Hindi man ko makaligid, kaya matuslok man ko ni. Labay niya na, sa iyo balik. Okay. So how do you protect yourself? By wisdom, seeing the truth, and engaging yourself in harmony with the Supreme Controller, and it's all about His love for you. Kaya ang magiging attitude mo, itong material body, hindi ito yung tinuro sa atin na, bakit tayo nandito? Kasi ang inahan natin, amahan natin, si Adan at si Eva, kumain ng mansanas. At nung pagkain nila ng mansanas, sabi, huwag mong kakainin yung mansanas na yan. Okay? Ang dami nila mga speculation nandun si Eva daw sa kasi Adan, nakita nila, kinain yung mansanas. Kaya pinalayas daw sila sa kaharian ng Diyos. Okay? Dahil sinunod nila yung bitin na, Eva, pakain mo to kay Adan para malipay siya. Pero, hindi dahil sa kasalanan nila, nandito tayo. Ang katunayan, sa totoo, walang makasalanan, wala lahat. You're all divine. Okay? You're in this material world, you must know the science how not to get entangled in this world. Okay? You have this body. Now, paano tayo hindi ma-entangle? Kasi hindi naman tayo Lord. We are not self-sufficient. If we engage in activities, by reaction and karma. Okay? So, tinuturuan tayo how to be in a world where there is no karma. To be situated in our natural world of devotional service, love for God. So, ngayon, ibig sabihin nun, kung ano may suffering mo, huwag mong sisihin yung iba. Okay? Hindi nila kasalanan yun. Kasi nasabi na nga rito, ito magiging effect sa'yo. Tanong ni Arjun, anong sintomas ng taong magaling? Halimbawa, may COVID siya. Halimbawa, ngayon, para mas simple na lang ba? Anong sintomas ng taong may COVID? Walang lasa. O, di ba? At hindi pa yon. Iniiwasan na lahat. At hindi pa yon. Kwinarantina na. At dinala na. Hindi siya pwedeng lumapit masi kanina. Okay? Lahat man tayo nandito may COVID. So, paano tayo mag-move? Okay? Sabi, paano natin malaman wala tayong COVID? Okay? Kasi lagi natin tinitingnan Sino ba ang demonyo? Okay? Ba't hindi tayo tumingin sa salamin, di ba? Tumingin kayo sa salamin kung sino ang demonyo. Makikita nyo. Okay? Kasi pag sinabi ng demonyo, tingin agad si John kay Kirk. Okay? Di ba? Tingin agad sa katabi. Siya na. Dili ko. Pero hindi yan ang gusto kong sabihin sa'yo. How you can become free. Okay? Ito yung consciousness. Arjuna said, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak? What is his language? How does he sit? How does he walk? Okay? Ang sabi ni Arjuna, ano ba yung saintly person? Ano ba yung divine? Paano siya nagsasalita? Anong klaseng salita? Usapang tao, usapang hayop. Okay? So, makikita nyo okay? How does he sit? Okay? Gigamit man niya ang lubot niya paglingkod o ang ulo niya? Okay? How does he walk? Unsay pagbaklay niya? Okay? Ang iyang kamot. Very simple lang ba, okay? The blessed Lord said,
O Arjuna, O Partha, when a man gives up all varieties of sense desires, which arise from mental concoction, and when his mind finds satisfaction in the self alone, you, the self, and he is said to be in pure transcendental consciousness. How can you find happiness with yourself? You're divine when you're connected with your love in devotional service to the Lord. Okay? When one is free from mental concoction. Ano yung concoction? Marami bang formula, okay? O, so, okay. Katul. Unsa man nato na? Apatot. Dili ko. Unsa man na? Bayo, unsa man na imo na to? Antihistamine. Di ba? So when a person, wala na ang katul, he experienced his relationship with God and is not touched by the mental wala na yung, hindi na siya natatakot sa mga multong panaginip na nasa isipan niya. Ano yun? Kinakatakutan ng lahat. Pakita nyo ha. Anong kinakatakutan nyo? Ba't kayo nag-struggle? Mamatay. Di ba? At anong kinakatakutan ng mga nag-i-enjoy? Mawala yung enjoyment nila na hindi nila makuha kung ano yung gusto ng senses nila. Okay? Kung ang idea nyo, halimbawa, ilagay natin, iba-ibang degree lang naman ng enjoyment gusto nyo. Okay? Halimbawa, si John, pangalan? John Kurt. Okay, John Kurt. Okay. Clark. Okay, John Clark. Okay. Kurt naman to, Clark. Okay? Depende yan sa enjoyment na gusto nyo according sa influence ng modes. Okay? Halimbawa, ang enjoyment nila Clark, magdula damang. Okay? Kanala ilang kalipay ba? Okay? Tapos enjoyment ni Kurt naman, ana-ana sa kamot niya sa computer, mutano yung mata. Iba-iba okay? When you're free, you're able to sit down by and watch and experience in meditation, your connection with your love, doing the will of God, you're not touched. Just like the wives of the Brahmanas. Okay? Yung mga Brahmanas, anong worry nila? Ba't sila nag-worship? Gusto nilang makapunta sa heaven. Ba't hindi nila, nandiyan na si Krishna, na wino-worship lahat ng demigods, leader of all the demigods, the cause of all cause, ba't hindi sila makapunta? Nandun si Kamsa takot sila. Si Kamsa, demon man yun. Siya ang Ginoo. Kaya kinsay mo, duol kay Krishna, patyon gani daw niya sana si Krishna, pero patay mangyapon siya. Okay? Kaya hadlok sila, kung i-worship natin si Krishna, naabay si Kamsa diyaw, siya bang hari karon? Okay? Si Krishna nasa Brindaban lang, nag-i-enjoy. Pero yung wives ng Brahmanas, wala silang pakialam. Noong nalaman nila, Krishna's there in the forest, and yung mga devotees, they are hungry. They immediately, parang yung tubig ng umulan, lahat ng rivers, diretso sa dagat. Ganun yung consciousness nila. Pero pag ang person is in false bodily identification, pag yung unos, yung daloy ng paghahanap ng kaligayahan, immediately susundin niya yung mind niya. Yung mind mo nakadikit sa mundo na to. May karma ba yan? Okay? Kaya entangle ka, mawalan ka intelligence. Kaya yung person who is in complete meditation, in transcendence, like Prahlad. Di ba si Prahlad? What happened to Prahlad? He's simply chanting and meditating and doing the will of God in meditation. Patayin siya ni Hiranyakashipu. Mga demon, tuslukon, ilabay. Pero hindi siya matouch. Diba? Ibig sabihin, what power do you have to be aligned with the divine pleasure of the Supreme Person? You're not touched by this word. Because it's a relationship, you can make a stand. And you're able to experience when Krishna tells us in Bhagavad Gita, sabi niya, just surrender unto me, I'll protect you. What is lacking in my devotee, I'll fill it up. Okay? Who can be assisting you? Krishna. Okay? And he said, declare it boldly, my devotee will never perish. Makita nyo, Haridas Thakur, Prahlad Maharaj, hindi siya. They will never be touched by this world kasi wala sila sa mundo na to. Itong mundo na to is for us who wants to play God, and it's packaged in such a way that this place is a place of misery. And our body is temporary. So, sa beginning pa lang, if you're intelligent, I'm eternal. Pero pag wala kang kaalawan, bugo ka,
Nasa kadiliman ka. You have never come out of this forest of delusion. Kasi nga, entangled ka eh. Nakadikit lahat yung senses mo. Para kang puppet hawak ng puppet master. Dito, puppet master, si Maya. Okay? Kalaban mo si Maya. Okay? But the devotee who has this understanding, he does not see material nature as his enemy. But rather, he sees material nature, everything that's here, even yung body ng bawat living entity dito, he sees it as an opportunity to be connected with the pleasure of God. Kaya he cares. Hindi siya parang lobo. Alam niyo yung lobo? Hindi yung lobo balo na. Alam yung lobo? Big bad wolf. Okay? Pero pwedeng nag-chant, may damit ng devotee, o damit ng santo, pastor ba o sino ba na pastor na nagpapastol sa mga tupa na may topak na nag-identify sa body, kaya sinusunod din nila yung nagigiya sa kanila dahil sinasabi nung kung anong gusto nila makuha. Salvation! Di ba? Ngano mo duol ko diya sa tudlo na ihatag na ako tanan? Ihatag na ako tanan? Wala ka man dapat ihatag. Kaya dili man na imo. Nakabapag-aari rito. Who owns anything here? Wala. Pero dahil gusto natin mag-play, Lord, our heart has become hard. That we're not able to experience this humbleness. You know, we're in illusion. We are shackled by Maya. Kaya hindi mo makita. So when you chant the holy names, the process that will purify you, you'll be able to see how lost you are. Okay. And how have we become lost? Because we are trying to do our own will, not in harmony with our true nature. Kaya pag nandito ka, because you're limited, you have this body na meron kayo ngayon. Yung body nyo, hindi naman all-powerful yan eh. All-powerful ba ang body nyo? Nag-identify ka sa body. Yung nga lang sabihin, nag-identify ka sa label, pero may connotation na, uy, ulaw kayo, kaya tuksuin ka nila. Oy, kinsay tuli diri, kinsay dili tuli. Hadlo ka na. Ay, di lang, kailangan, di makasabot. Kailangan, pang manghihi ko, di makita sa ako makauban kay luoy kayo ko. Okay? Magpatuli ka muna karon. Para pagbalik mo, kinsay tuli diri, raise your hand. Tuli ang kamay. Okay? It's all about this body. Okay? Pero nabigyan nyo na so much emphasis. Okay? Ibig sabihin, mali yung hinahasa nyo. Okay? Sabi rito, one who is not disturbed in spite of the threefold miseries, who is not elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear, anger, is called a sage of steady mind. So pag na-direct na nyo yung mind nyo, mali pa yung senses, okay. Dili mali pa yung senses, okay, ikaw ang witness. Okay? Nakakamakuha sa senses, okay. Nakakadili makuha, okay. You are a steady sage. Alam mo yung sage? May honeyman sage, steady. Hindi natandog. Okay? Hindi matandog. Okay. Sage. Kalma lang ba? Yung mind mo, hindi agitated. Kasi di man tuslok-tuslok ko ni Maya ba? Yeah? Walay naghila-hila sa mind mo. Kaya ikaw man nag-direct sa mind mo. Ang kabayo, hawak ka man mo ang renda. Dire lang mo ha. Okay? Dire lang mo kay gunitan. Gunit ba niyo? Okay? You are the master of your senses. Yun yung Goswami. So, ibig sabihin, may power ka pala. Hindi para magdula damang, kontrolon ang damang ba? You have the power to direct your senses, your body, to be in harmony with what you're longing for. Doing the will of God, serving God. Okay? Kaya nga sabi ni, your will be done. Yun ang spiritual life. Your will be my will. Ibig sabihin nun, yung mind mo, yung intelligence mo, yung heart mo. Kaya, sabi, whatever is very dear to you, in this lifetime, masina sa katawan ka, yun ang meditation. Okay? Kaya kung nandito ka ngayon sa Madana, dahil kinuha ang cellphone nyo, dahil very dear yung cellphone nyo, na masiwala kayo pambili ng load, very dear, okay? Nakatago lang, anxiety kayo. Huh?
So yun ang pinaka-dear sa inyo. Kaya inisip nyo, kaun sa kanin mahuman training dire, kaya parang makuha na ako ang cellphone. So makita ba nyo how you think your Lord, pero ang nangyayari, yan nga, Lord lang liit lang di ba? Cellphone lang yun. What more kung yung you're trying to lord over others? Okay? Gusto mong makuha ba si Neneng, si Inday, si Petra, dahil hataga mo siya ng ring, will you marry me? And I'm not saying you should not marry, you should not have a girlfriend, boyfriend, but I'm saying is that we must have this proper consciousness in harmony with the will of God, with our true transcendental nature. Kasi kung misdirected na, kawawa ka. Kasi yung sabi mo, serve me. Sabi ni Petra, serve me. Okay? Di ka mag-serve sa ako, di na ako ihatag gusto nimo. Okay? Kaya you have to play games. Okay? I bought you a new car. Okay? Let's go out for dinner. Okay? Is I scratch your back? Oh, I'll scratch your back also. So this is a world where everybody's using one another. Kaya everybody's hard-hearted. Kaya kung you are not able to hear and understand, then you will not get out of this jungle of delusion. Delusion ba? Delusion. False bodily identification, servant ka ng senses mo, servant ka ng mind, at nakakulong ka. Hindi ka na kaya ikulong, nakakulong ka na eh. Nakakulong ka na nga sa katawan eh. So paano ka maging free? Okay? So sabi ni Lord Krishna, saints are my heart and I am always thinking of them. They're always thinking of me. Okay. So when you leave this world, and even in this world lifetime now, if your heart, your love is doing the will of God, following the process, loving and serving your spiritual master, loving the spiritual master is not master. Na akala nyo sa mental connotation natin na, oy, servant, ako magpasakop sa inyo. Okay? It's your natural tendency to serve. Because real religion is service. Kaya lang, ang nangyari kasi, dahil misconstrued, mali, akala mo ang service, alipin. At hindi lang yon, ikaw ang pagsisilbihan. Real religion is inseparable from you. Real religion, it's not faith. Faith can change. Karon, member ako ng samahan ng demonyo, o kaya member ako ng samahan ng ganito. Pag naisip ko, member ako ng samahan ng, ay bukas, dahil nakakita ko bagong kaibigan taga-Kiuray, member siya ng samahan ng mga naliligaw. Doon muna ako. Kasi, sama-sama muna kami. Okay? Pero what is inseparable from you is service. Yun ang real religion. Kaya dapat, wag natin sayangin, i-misdirect, at may kaalaman tayo, paano natin ma-achieve yung transcendental world that we're not touched by this miserable world. Kasi kaya lang man tayo nagsasuffer because we identify with this world of suffering. Okay? Wala kang tatakbuhan. This place is arranged in such a way that pag nasugat kayo, may dugo, masakit. Okay? Pag nag-overeat ka, kumain ka ng bagay na hindi kaya ng tiyan mo, diba? Sasakit tiyan mo. Kaya magpurot-purot ka. Kaya nandiyan ka, madugong dalalap. Na? Tapos ulaw ka. No? Isipin mo na lang engage sa material activities, kain ka na maraming kamote, lahat, yung mga musical fruit lahat, mga ginawa niya na sweet. Ngayon, bigla ang tiyan mo masakit. Pero lisod man kayo na sabihin mo na, muutot man ko. Baka madungog nila. Puglanin mo, di ba? Na ang utot lang, para pag nagutot, kinsa nagutot? Tanaw dahil ka kay Kirk. Okay? Pero dili man pwede kapag ulaw kayo, lahat, utot. Pero ang tinuod mo sa laman to, gas lang man to. Kaya lang, nagutot ka din, dapat dito ka nagutot kay bunanan ka sa imong katabi. Okay? Kasabot na mo? So, kailangan alam nyo ang divine consciousness at demoniac consciousness. Okay? With wisdom.
dapat matuto kayong makinig, mag-aral. Para alam nyo kung saan kayo papunta. Marami ba yung nagsasabi, oy, bili kayo nito, bili kayo na. Halimbawa, gusto mo maglaro ng chess. Last na to, 1 minute na lang. Chess, okay? Anong word na ginagamit nila parati sa chess? Checkmate. Ano yun sa Bisaya? Mate. Dead. Okay? Hindi ka marunong maglaro ng chess. Tapos, kwarta mo, dagan ba? Ang sulti sa imo, 1 move lang ko, ikaw 3 moves. Okay? Makadaog ka 1 million. Ang ipatad lang nimo 10 million. Okay? For example lang ba? Dato ka. Uy. Makadaog, hindi, ganun, baliskad. 10 million ako madaog, 3 moves, maghata ko sa'yo 100,000. Di ka man kay balo ng chess. Isip mo, okay? Huwag ka man nag-learn kay Tore, wala ka nag-learn sa mga wizard na chess, di ka mo tanaw kinsay chess master. Basta nakita lang nimo nagdula mga classmate nimo baka ng kabayo, kanang queen, ba? 3 moves ako, isa lang siya. Hindi mo alam, naka-program na ba yun? 1, 2, 3 move, pag gano'n niya, mate ka. Di ka man kaibalo. Okay? Everything na gagawin mo dapat clear sa'yo. Clear ba? Hindi lang, nagtuo ko. Okay? Nag-join ko. Kisa i-join na mo dong. Ikaw ba mo baklay diya? Either mulukso ka sa kalayo, alam mo, na kaldero. Nakalayo. Okay? Either muhawa ka sa kalayo, paglukso sa gawa sa kaldero, kalaha. O mulukso ka sa kalayo. Okay? So, asa ka? Material life o spiritual life? Okay? Lukso sa kalayo, di ba? Kaya di ka man kay balo. Sa init ba? Okay? Kaya nga naman, mulukso ka sa kalayo, kay baka abi nila dili ko bright. Gikamay ko sa training, unong nakabulan ako diri, unsa na lang isulti sa ako mga kababayan, akong mga member, gipadala ko diri para pag-abot dito na ako, title, kanang card, kanang trophy, galing ko sa training, di ba? Unsa na, alam mo? Itindihan niya? Is it clear? Ang point, dili magpakabugo. Dili magpahambog ba? Kay wala ka paingunan. Masig, anong gawin mo? Maglukso ka, magsisipa ka. Nasa kalayo ka ba? Sa ibabaw, nagluluto. Doon ka. Ang sabi sa'yo, get out of the fire. Di ba? You're burning. Pero ayaw mo man, diri ko sa ilalom. Di ba? Sa ilalom. Kung asag yun ang tinuod na kalayo. Kaya init. Okay? When you're in false bodily identification, you'll be burning with lust. Hindi mo na kailangan punta sa impyerno dahil yung buhay mo, impyerno na. At hindi mo pwedeng sisihin lahat. Kaya tingin mo sa lahat ng pinapaalis ka sa kalayo, kalaban mo. Kalaban mo ba? Kaya ang tingin mo sa devotee, kay Krishna, uy, nga ano pahawaan mo ko sa kalayo? Diri ba akong kinabuhi? Okay? I'm on fire, you know? I sing, I am on fire. The girl is on fire. Okay? Lahat nagpapalakpak. Kalalipay ang nasunog sa kalayo. Okay? Tindihan niya? So you want to be happy? Understand your true transcendental nature as spirit soul. Engage in your natural position and function as eternally the loving servant of God. Do the will of God and be in harmony with His love, His pleasure, and the happiness of God will be your happiness. That is the devotee of God. Okay? Kay balo ka na, kasabot ka na. Okay? Dili pasabot na ka ng kuya lang nimo, pati ikaw. Okay? Okay? Understand? You have any question? None so far. Okay. So what are your plans? What will you do now after hearing this? It will be what you want to do, okay? Decision making. It will be, your life is in your hands. Okay? Your future is in your hands. Touch mo ba na? So, kailangan kay balo mo kung usay gunitan nyo ba. Okay? So, Aribol, namaste.
Namo Sira Sorbananda Paramaham Salamine Gora Karuna Sorpaya Radha Krishna Prestayate Namo Sira Swarupananda Paramahamsa Damine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prestayate Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Narayana 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 Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaurabhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaurabhakta Vrinda Gopala Govinda Rama Hari Bol Krishna Madana Mohana Hari Bol Krishna Gopala Govinda Rama Hari Bol Krishna Madana Mohana Gopala Hari Bol. Govinda I can hear the voice. Madana Mohana Hari Bol. Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Hari Bol Krishna Madana Mohana Hari Bol Krishna Gopala Govinda Rama Hari Bol Krishna Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Hari Bol Krishna Madana Mohana Hari Bol Krishna Gopala Govinda Rama Hari Bol Krishna Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Hari Bol Krishna Madana Mohana Hari Bol Krishna Gopala Govinda Rama Hari Bol Krishna Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama
Parubaya, Radha Krishna Prasthayate.